Okay, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga sa ating mga kaibigan. Banat PH po ang inyong lingkod. At isa pang video ang ating pag-uusapan, no? At ating bibigyan ng reaction, ano? At ikaw ba'y nagsasawa na, no? Ikaw ba'y, ang tanong ko lang, ikaw ba'y nagsasawa na sa sirkus ng politika sa atin dyan sa Pilipinas? Ako nagsasawa na, no? Minsan nga, ayaw ko nang makinig, manood ng mga balita dahil ang balita usually ang nangyayari dyan, nagbabangayan ang mga politiko, no? Minsan nga dyan, kakaupo pa lang, nakikipag-argue na at ang susunod na iniisip na, kaupo pa lang ang susunod na iisipin ay yung next na election ulit na gusto ng mas mataas yung kanilang posisyon. So, nakakasawa na dahil kahit sino pang mga politician na uupo ay nalulunod sa circus ng kanilang kapangyarihan. Okay? Pero itong taong ating ipapakita ngayon ay klaseng capable siya, no? Capable siya na maging next president pagkatapos ni PBBM, ano? At katulad ngayon, ano, nakita ko nga yung letter ni PBBM diyan sa pagkatapos ng election at nanawagan na magkaisa, no? Magkaisa yung mga naiboto ng taong bayan na magtrabaho na, ano, makipag-isa na bigyan atensyon o pagtuunan pansin ang pangangailangan ng taong bayan. Ano, sabi nga ni PBBM, ano man ang kulay, wala sa kulay ang pagtatrabaho sa gobyerno. No? Yun ang totoo, yun ang tama. So, sana lang, wish ko lang na pagkatapos ni PBBM, itong taong ito ang susunod na presidente ng Pilipinas. Okay? Dahil kawawa naman ang Pilipino, no? Walang nababago. Okay? At sana siya ang hahalili kay PBBM, may patuloy ang mga hangad ni PBBM at alam kong siya ang makakagawa niyan. Okay, ang ating mapanonood ngayon sa video ay si Pico Soto. Okay, sabi ko nga doon sa una kong video, ano, ito ang capable na magiging next na presidente ng Pilipinas dahil sa good governance at naipakita niya ang kanyang trabaho, no? Diyan sa Pasig at sabi nga niya, no, kumbaga meron yung interview niya na ayaw niyang mag-apektuhan, trabaho lang muna, trabaho mo. Kung ano man yung mga bagay na future, basta kung anong mayroon ngayon, yung muna yung gagawin niya. So yan ang totoong leader. At saka siya ang leader na makabagong leader na dapat tularan, ano? Tularan ng marami. Kahit pa siguro yung mga luma ng lead na umuupo ng gobyerno, dapat ito magiging halimbawa nila. Okay? At ito po, atin pong
piplay ang video at ang interview ni Chinky Tang kay Vico Soto. Talagang mas kandidato ka na, Okay. pwede ka na mabudol. Pangalawa, greed. Greed. Oo. And lahat tayo meron tayo noon. Yes. Kahit ako. Yes. Diba? Iba-iba lang level. May mga iba grade 1, grade 2, grade 3. Depende ko anong grade mo. Oo. And then number 3, you want fast and quick money. Yun. Imagine mo kung 3 present yan. Talagang masascam. Patay. Yun. Yung mga ibang nakaupo dyan sa gobyerno, yung mabilisang pera ang gusto nila. Kaya yung pondo ng gobyerno ang ninanakaw, kasi mabilis ang pera. Ay, nako Mario. Kahit ako eh. Pero ito nga, let me be upfront and honest. Bago pa tayo pumunta ng 2019, Biko, huwag ka papasok sa politika. Bulok ang sistema. Yes. Kakainin ka ng sistema. So, paano mo napoprotektahan yung values mo? Yung paninindigan at paniniwala mo? Napakagandang tanong yan. And it goes back a little bit dun sa sinabi ko kanina na hindi sapat na maganda yung intention. Ang dami natin kakilala na maganda yung intention sa pagpasok sa gobyerno o sa politika o kahit sa ibang larangan. Tama. Pero nakakain ng sistema. Tapos pagtagal ng Okay. Ayos yung ano niya. 10 taon, ilang dekada, wala na. Kung ano yung ayaw nila nung na ginagawa ng ibang tao, Nagagawa. ginagawa na rin nila. One of the things Okay, tama yan. Tama yung sinasabi niya. Kasi may maraming mga politician na ganyan. Unang upo pa lang nila maganda. At talagang pinapakita nila yung pagtatrabaho nila. No? Pero kalaunan, nawawala na. Kinakain na ng sistema ng gobyerno na natututo ng mangurap. Pero itong si Vico Soto, okay, last term na niya ngayon dahil siya ang nahala ulit na mayor ng Pasig, last term niya. Pero makikita natin na talagang focus pa rin siya sa pagtatrabaho, paninilbihan sa kanyang bayan dyan sa Pasig. Kaya maswerte ang Pasig dahil nagkaroon sila ng mayor na ganito. Okay? Pero mas maswerte sana kung magkaroon siya ang magiging presidente natin dyan sa Pilipinas. paghandaan. Kaya tatalon sa hindi ka dapat may kagamitan ka. Oo, galing. Hindi lang naman sapat na marunong kang lumangoy. Try mo mag-swimming sa gitna ng Pacific Ocean. After 3 hours siguro, hindi Pagod ka. malulunod ka din. Tama. So, kailangan may Tools. may armas tayo. Hindi Okay. pwedeng bara-bara. Alam naman natin yung sitwasyon. Alam natin kung gaano ka naganap yung korupsyon, yung masasamang sa sistema natin. Sabi nga, bulok ng totoo naman yun eh. So, alam na natin yun, papasok tayo, kailangan handang-handa tayo. Kailangan may mga kasama tayo. Para hindi tayo makaya ng sistema, yun ang isa sa pinaka-importante. Dalawa, lagi dahil pagkabataan mga kausap. Number 1, be prepared. Maghanda tayo, may armas tayo. Number 2, you can't do it alone. Kailangan may network. So kung good governance ang mission natin, kailangan may mga kasama tayo na naniniwala, similar principles, values, and beliefs. Kung ako lang mag-isa, kahit anong galing ko, wala, sigurado makakain din ako ng sistema. Pero sa City Hall, may mga kasama akong matitino. May mga kasama akong kaparehas natin ng vision. So hindi ako basta-basta pag kami, halimbawa may gagawin ako, medyo sabihin natin nasa gray area na, o medyo taliwas na dun sa napag-usapan natin dati na anong vision natin. May nagko-call out sa'yo? May magko-call out. Imposibleng walang mag-call out. Yung mga kahit yung mga sabihin mo mas mataas yung posisyon ko. Kasi may mayor, siyempre, pinakamataas na posisyon sa LGU. Pero yung mga tao na kasama ko, kaya nila akong sabihan na, uy, teka, parang alanganin tayo dyan. Parang hindi na yan yung napag-usapan natin dati. Pero kahit patanong, nasasabihin na, tingin mo. Di ba? Pangatlong niya ngayon, term bilang mayor. Pero titignan natin ang Pasig, ang dami niyang nagawa. Maraming nagbago ang Pasig. Kaya sana lang, wish ko lang na siya ang tatakbong presidente. Pero sa ngayon, okay, huwag na mo niyang isipin kasi magpupukus siya muna doon sa kanyang trabaho as mayor in Pasig. Yun ang tama. Maganda yung ganun. Na kung ano yung mayroon ngayon, dapat yun yung munang harapin niya. Kung tatakbo siya bilang presidente na this 2028 election,
Okay, saka na mag-ano. Tama, maganda yung mga ganun diskarte niya. Okay? So, maganda nga, no? Maganda na sana. At ganito ang pag-uugali ng magiging next president ng Pilipinas. So, yun lang mga kaibigan. At kung gusto nyo na siya ang maging presidente o katulad niya ang maging presidente ng Pilipinas, i-comment yun sa baba. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa atin, may pong mag-subscribe na, pindutin ang notification bell para maging ma-notified kayo sa mga susunod nating mga video. Maraming salamat po sa mga taong sumusubaybay. Sa mga hindi nag-agree sa aking mga sinasabi, maraming salamat dahil nanonood kayo. At sa mga kaibigan natin na agree naman sa aking mga sinasabi, maraming salamat pa rin. And God bless you and more power. Salamat po.